Sige po, madam. Ako na pong bahala rito. Tahimik niyang pinunasan ng sahig sa living room habang naka-headset at nakikinig ng lumang OPM song. Mahina siyang humihimig habang nagwawalis. Maaga din siyang natapos sa mga gawain, paglalaba, paglilinis at pagluluto ng tanghalian. Rodeline, later you go pick up Ethan, okay? Yes, madam. No problem po. Habang naglalakad papunta sa kusina, napangiti siya. 5 taon na siyang nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper. Sa bahay na ito na rin siya tumanda, natutong magtipid at umiyak ng tahimik tuwing gabi. Pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga amo sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-aalaga kay Ethan, ang 5 taong gulang na anak ng mag-asawa. Sa tagal niyang nandoon, ay masaya siya dahil paunti-unti, hindi na masyadong nagiging hadlang ang lengguwahe sa pagitan ng kanyang mga amo at siya. Dahil sa 5 taong iyon, nakakaintindi na ng konting Tagalog si Madam Cheng, ang kanyang amo. Sa loob ng kwarto ni Madam Cheng, may maliit na money vault at si Rodeline lang sa lahat ng katulong ang nakakaalam kung nasaan yon. Alam niyang malaking tiwalang binigay sa kanya, kaya kahit gaano siya kapagod, hindi siya kailanman nagreklamo. Ate Lynn, grabe, ang sipag mo talaga. Alam mo, sana all katulad mo. Kaya pala ang laki ng sweldo mo sa amin eh. Ang galing mo kasi sa lahat ng ginagawa mo. Ay nako, huwag mo na akong bulahin, Johanna. Pareho lang naman tayong nagtatrabaho dito eh. Iba ka kasi ate, ikaw yung tipo ng katulong na parang tagapamahalan ng bahay. Si Madam, tiwala sa'yo ng todo. Pati yung vault, ikaw lang daw nakakaalam, di ba? Nakaka-proud ka talaga. Napangiti si Rodeline, pero ramdam niya ang bahagyang kaba sa tono ni Johanna. Hindi niya alam kung papuri ba yon o pang-uusisa. Huwag mo nang banggitin yun ha. Baka marinig ng ibang katulong. Baka mag-isipan ng kung ano-ano. Siyempre ate, secret lang natin yun no. Pero grabe talaga, kung ako si Madam, ikaw din ang pipiliin kong pagkatiwalaan. Natawa si Rodeline. Bata pa si Johanna, 5 taon ang agwat nila. Naalala niya tuloy nang minsan nagbakasyon siya sa Pilipinas at humingi ng tulong ang ina nitong si Aling Letty sa kanya para magpatulong makapasok bilang kasambahay ang kanyang anak na si Johanna. Naawa naman siya kaya pinakausapan niya si Madam Cheng na tanggapin niya lamang ito. Hindi naman siya nabigo dahil nakapasok nga si Johanna kasama si Danica na kaibigan din ito. Nang gabing yun, sabay-sabay silang 3 kumain sa maliit na kusina ng mga kasambahay. Si Johanna panaytawa habang si Danica naman ay tahimik lang na tila may sariling iniisip. Ate Lynn, grabe yung luto mo ha. Parang lutong pang restaurant. Hindi ka ba napapagod? Ako nga 1 oras lang maglaba eh. Gusto ko na agad humiga. Sanayin lang yan, Johanna. Dati nga, sabay kong niluluto at nilalabhan lahat eh. Kaya palang mahal ang sweldo mo, Ate Lynn, no? Kasi parang robot ka, walang kapaguran. Singit naman ni Danica. Tumaas bahagya ang kilay ni Rodeline, pero ngumiti pa rin. Ayokong tinatamad ako eh. Kasi pag nasanay kang tamad, hindi ka naaasenso. Nagkatinginan sina Johanna at Danica at sabay pang natawa. Matapos nilang kumain, ay si Rodeline na ang nagpasyang siya na lang ang magliligpit ng pinagkainan nila. At habang ginagawa yon, hindi pa rin nawala sa isip niya ang kanyang asawang si Delphine na tila ba'y bigla na lang nanlamig sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Natigil lamang siya sa pag-iisip nang tawagin siya ni Johanna. Ate Lynn, tapos ka na ba dyan? Halika na, magpahinga na tayo. Ang lamig na ng hangin oh. Oo, sandali lang. At tatapusin ko lang to. Tahimik na ang gabi sa maliit nilang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Ang ilaw ng desk lamp lang ang bukas. At sa labas, maririnig ang mahinang ugong ng mga sasakyan. Si Rodeline nakaupo sa gilid ng kama habang tinutupi ang mga uniforme ni Ethan. Si Johanna at si Danica naman ay parehong nakahiga na.
Nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Ate Lynn, grabe ka talaga. Ang sipag mo pa rin kahit 10 oras na ng gabi oh. Ako, pagod na pagod sa maghapon. Gusto ko na lang humilatang talaga. Kaya nga maaga ako natatapos kinabukasan kasi inaagahan ko na. Mas gusto kong tahimik yung umaga na bubungad sa akin. Hindi ka ba nababato ate? Araw-araw ganito. Trabaho, kain, tulog. Parang robot. Mas okay ng robot kaysa problemahin pa ni Madam. Nagtawan silang tatlo. Pero habang lumalalim ang gabi, biglang lumihis ang topic ni Danica. Ate Lynn, curious lang ako ha. Nasilip mo na ba yung vote ni Madam? Napatingin si Rodelyn sa kanya at bahagyang natigil sa pagtutupi. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Wala lang. Ang sabi kasi ni Johanna, ikaw lang daw may alam kung nasan yung susi at ang code. Syempre gusto ko lang malaman. Maraming ba talagang pera doon? Ay oo nga ate. Baka naman punong-puno yung dolyar. Ikaw nang pinagkakatiwalaan Siguradong alam mo kung gaano karami yung laman noon. Huy, huwag kayong ganyan ha. Bawal yung ususero sa mga gamit ng amo natin. Tiwala ang puhunan natin dito. Hindi mo man lang ba nasilip kahit minsan? Kahit konti? Hindi. At kahit may chance ako, hindi ko gagawin yon. Ayoko masira yung tiwalang binigay sa akin ni Madam. Parehong nagkatinginan sina Johanna at Danica. Tapos, sabay na nagtawanan. Grabe ka naman ate. Ang bait mo sobra. Kung ako siguro yung binigyan ng ganung tiwala, baka nilagyan ko pa ng kandado yung kandado. Oo nga, kaya kayo, huwag niyong papasukan ng kwarto ni Madam nang wala siya. Hindi yung basta-basta kayong maglilinis, tapos kung saan-saan napupuntang mga mata ninyo. Kasi naman, ang dami kasi ang lahas dun ate. Lalo na yung makuntas na gold. Minsan iisip ko tuloy, kung ganun kayaman si Madam no, bakit ang higpit pa rin? Lahat ng mayaman Danica, mas marunong magbantay ng pera kaysa maglabas. Kaya siguro yumaman. Ate Lynn, buti ka pa pinagkakatiwalaan. Ako kahit sinelas hindi ako pinapalapit Magtiwala ka lang. Pag nakitaan ka rin ng Madam ng sipag, mararanasan mo din yun. Habang pinapatay ni Rodelyn ang ilaw, nakahinga siya ng malalim. Sanay na siya sa tanong ng dalawa. Minsan, napapansin niyang parang sobrang interes nila sa mga bagay na hindi naman dapat pinakikialaman. Pero ayaw niya nang mag-isip ng masama. Ayaw niyang sirain ang katahimikan ng bahay. Lumipas ang ilang oras, malalim na ang tulog ni Danica at halos umuugong ng hilik nito sa gitna ng katahimikan ng kwarto. Si Rodelyn naman, nakatalokbong ng kumot sa ibabang deck, hawak ang cellphone at pilit na kinokontak si Delphine. Ilang beses na siyang tumawag pero puro cannot be reached ang sagot sa linya. Ay, ano ba naman tong cellphone niya? Lagi na lang ang reachable. Kahit sa messenger hindi rin nag-o-online. Napabuntong hininga siya at muling tumipa ng mensahe. Han, okay ka lang ba? Nakuha mo na ba yung padala ko kahapon? Miss na kita. Matapos niyang isend ng mensahe, ilang minuto pa siyang nakatitig sa screen. Umaasang magre-reply ang asawa. Pero gaya ng mga nakaraang gabi, wala. Ilang sandali pa ay narinig niyang nagsalita si Johanna. Ate Rudy, gising ka pa? Dali-dali niyang tinanggal ang kumot at tumingin sa katapat na deck kung saan nakahiga si Johanna. Oo. Hindi pa ako makatulog Bakit? Hindi mo ba makontak si Kuya Delphine? Bahagyang naggulat si Rodelyn pero ngumiti lang. Oo kanina pa ako tawag ng tawag. Wala man lang sagot. Pati mga chats ko hindi nababasa. Umupo si Johanna. Baka naman busy lang ate. Alam mo naman yung mga lalaki. Pag marami silang gawain o kasama sa labas, nakakalimutan ng mag-cellphone. Lalo na kung pagod. Oo nga siguro. Pero ano ba naman yung kahit simpleng okay lang ako, di ba? Hindi naman siguro mabigat yun. Para hindi na ako nag-aalala rito. Ay ate,
Huwag mo nang dibdibin at isipin yun masyado. Alam mo minsan, masyado tayong nag-e-expect sa mga nasa Pinas. Samantalang tayo rito, bugbog sa trabaho. Sila naman relax lang. Nasanay lang kasi ako na palagi siyang tumatawag bago ako matulog eh. Pero nitong 2 linggo, parang iba na. Wala yan. Baka may inaasikaso lang. Alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo nang isipin masyado yan. Mas maganda kung matulog ka na lang. Bukas panibagong laban na naman tayo kay madam. Tumango si Rodeline, sabay pinatay ang cellphone at isinuksok sa ilalim ng unan. Pero kahit pumikit na siya, gising pa rin ang kanyang isip. Kinabukasan, tila mabigat pa rin ang pakiramdam ni Rodeline. Halos hindi siya nakatulog kagabi sa kakasubok kontakin si Delphine. Bawat beep ng telepono, nararamdaman niyang unti-unting pagtaas ng kaba sa kanyang dibdib. Pero kailangan niyang itago iyon. Habang abala silang tatlo sa pag-aayos ng almusal, mapapansin kung gaano katahimik si Rodeline. Hindi siya nakikisabay sa usapan hanggang sa lapitan siya ni Johanna. Ate Rodi, mukhang wala ka sa mood ah. May problema ba? Wala naman. Medyo sumakit lang yung ulo ko gabi. Hindi rin kasi ako masyadong nakatulog eh. Maliban sa malakas na hilik ni Danica, ang dami ko ring iniisip. Ay, talaga ate? Humihilik ako? Natawa si Rodeline. Kaunti lang naman. Sapat lang para di ako makatulog. Hay nako Danica, pasalamat na lang talaga ako at nasanay na ako sa hilik mong yan eh. Nga pala Ate Rodi, nakontak mo na ba ulit si Kuya Delphine? Nako Johanna, hindi pa nga eh. Laging out of reach. Pero hayaan mo na. Baka tama nga sinabi mo kagabi na busy lang. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang bait kaya ni Kuya Delphine. Gwapo pa. Responsabling asawa. Di ba Ate Rudy? Tipid nang umiti na lamang si Rodeline bilang sagot. Maya-maya pa, habang nagkakape si Rodeline, biglang bumulaga mula sa itaas ang tinig ni Madam Cheng. Rodeline! Johanna, Danica! Come here! Now! Nagkatinginan silang tatlo. Napalunok si Danica, samantalang napakagatlabi naman si Johanna. Ate Rudy, baka ikaw ang pinapatawag. Lagi ka naman kasi sa kwarto ni Madam eh. Baka may ipapagawa lang ulit. Tumango si Rodeline at agad tumayo. Sanay na siya sa biglaang mga patawag ni Madam Cheng. At madalas, may ipapabili lamang ito o ipapasuri. Pero kakaiba ngayon, ramdam niya ang galit sa tinig ng kanilang amo. Pag-akyat niya sa itaas, nadatnan niyang bukas ang pinto ng silid ni Madam Cheng. Nakahandusay din sa sahig ang ilang papeles at bukas ang vault na kadalasang nakatago sa ilalim ng aparador. Nang makita siya ni Madam Cheng, agad itong lumapit habang pulang-pulang mukha sa galit. Where's the money? Where did you put my money? Nagulat si Rodeline at halos hindi makapagsalita. Ma'am, what money? The money inside the vault. My husband's savings. Gone. All gone. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rodeline. Natigilan siya at hindi makagalaw. Ma'am, hindi po ako. Don't lie to me. You are the only one who knows the code. The only one. Sa puntong yun, dumating na din sina Johanna at Danica na kunwari nagmamadaling umakyat. Madam, baka po may ibang nakapasok sa bahay? Oo nga po, madam. Baka may magnanakaw kagabi. Narinig ko pa nga po na parang may kaluskos sa kwarto eh. No one entered this house without my permission. And you? Sabay turo kay Rodeline. You've been acting strange these past few days. You look tired, distracted. Maybe because you're hiding something? Ma'am, hindi po. Hindi ko po magagawa yun. Baka po, enough with your excuses. Last week, Johanna told me that Ethan slept near the stairs. And it was your fault for not paying attention. I ignored it that time, but this, I won't let it pass. Nanlaking mga mata ni Rodeline sa narinig. Ano pong
Ibig niyong sabihin, madam, hindi ko po... Johanna saw it. Doon na napatingin si Rodeline kay Johanna na tila ba'y nang hihingi ng tulong dito. Pero imbis na tulungan siya ni Johanna, ay mas nagulat pa siya sa naging sagot nito. Madam, totoo po yun. I really saw it. Ayoko po sanang magsumbong pero nakita ko po si Ate Roddy na iniwan sandali si Ethan sa may hagdan habang may kausap po sa phone. Tapos po ayun, nadula si Ethan. Buti po hindi nauntog sa railing. Totoo po yun, madam. Maski ako rin po nakakita. Hindi na nakapagsalita si Rodeline nang sumang-ayon pa si Danica sa kasinungalingan ni Johanna. Parang tinanggalan siya ng boses ng mga sandaling yun. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Johanna, Danica, bakit? Aminin mo na lang kasi Ate Rudy. Baka sakali namang mabawasan ng galit ni madam kapag nagsabi ka ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi ninyo. Enough. You betrayed my trust, Rodeline. I trusted you with my son, with my house, with my money. Madam, hindi po ako magnanakaw. Ni minsan po hindi ako nagbukas ng vault nang wala kayo. Pakiusap, paniwalaan niyo po ako. Ngunit halatang hindi na siya pakikinggan ng amo niyang babae. Madam, kahit tingnan niyo po pong mga gamit ko, kahit saan niyo ako dalhin, wala kayong makikitang ninakaw ko. Alam ko pong wala akong kasalanan. Then explain the missing money. Explain how the vault was opened. Hindi nakasagot si Rodeline. Ang totoo, siya nga lang ang may alam ng kombinasyon. Pero kailanman ay hindi niya ito ginamit sa masama. Madam, let's not decide yet. Maybe we call the police? No, I don't want trouble. I just want her out. Out of my house. Tuloy nang bumigay ang luha ni Rodeline. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ilakas. Ang trabahong yun ay pinaghirapan niya ng maraming taon. At ang tiwala ni Madam Cheng ay ang pinakanayakap niyang yaman. Pero ngayong araw na to, sa isang sigaw lang ay parang naglaho ang lahat. Nakaayos ang lahat ng gamit ni Rodeline sa maliit na maleta. Ang ilang pirasong damit, isang rosaryo, at ang lumang litrato nilang dalawa ni Delphine na nakasilip pa sa gilid ng bulsa. Wala siyang ganang ayusin ang mga ito. Pero napipilitan siya dahil wala naman siyang ibang pagpipilian. Wala na rin siyang nagawa nang sabihan siya ni Madam Cheng na bukas ng umaga ay kailangan niya nang umalis sa bahay at ihahatid sa immigration office para sa kanyang deportation papers. Walang imbestigasyong nangyari, walang paliwanag, at walang pagkakataon para ipagtanggol niya man lang ang kanyang sarili. Sa loob ng ilang taon niyang paninilbihan, isang sumbong lang ang dalawang kasamahan niya ang tuluyang gumiba sa tiwalang kanyang pinaghirapan. Ilang sandali pa'y pumasok sa loob ng silid sina Johanna at Danica na may mapang-asar ng ngiti sa kanilang mga labi. Ang tagal mo naman dyan. Gusto mong tulungan ka na naming mag-impake? Matalimang titig ang pinukol niya kay Johanna at Danica. Masaya na kayo, di ba? Natahimik ang dalawa. Napatingin lang si Johanna sa kanya na bahagyang nakataas pa ang kilay. Masaya na kayo kasi aalis na ako. Ni hindi niyo man lang ako tinulungang ipaliwanag kay madam na wala akong kinalaman sa nawawalang pera. At talagang gumawa pa kayo ng kwento na muntik mahulog si Ethan sa hagdan? Ate, huwag mo kaming sisihin ha. Hindi naman kaming nagbukas ng vault eh. Oo nga naman Ate Rudy. Ikaw lang naman ang may alam ng code, di ba? Ano pang iisipin ng madam? Nanikip ang dibdib ni Rodeline. Alam niyang nagsisinungaling ang mga ito. Pero ano pa nga bang laban niya? Sila na ang pinaniniwalaan ng amo nila at wala na siyang magagawa doon. Dahan-dahan siyang lumapit at tumigil sa harap ni Johanna. Johanna, hindi mo man lang ba naisip? Ako ang tumulong sa iyo para makapasok ka dito. Ako ang nagdasal at nakipag-usap kay madam para bigyan ka ng trabaho. Ngayon ganitong igaganti mo sa akin? Ngumisi si Johanna. Di sana hindi mo na ako pinapasok dito kung ayaw mo namang may kakumpetensya ka.
Hindi mo kasi kaya na may mas magaling din pala sa'yo sa paningin ni Madam eh. Pinigilan ni Rodeline ang kanyang sarili. Pero nanginginig na ang kanyang mga kamay. Talaga? O baka naman magaling magpasipsip? Nasa iisang kwarto tayo. Pero hindi ko malang nahalata na tinutuklaw niyo na pala ako patalikod. Hindi niyo alam kung anong sakit ang ginagawa ninyo. Pinaghirapan ko ang tiwala ni Madam. Lahat ng puyat, pagod, tiniis ko lahat yon. Parang sa gantong kababuyan ninyo. Natawa si Johanna. Sabay tapon ng piraso ng labahin sa laundry basket. Di umiyak ka nilang ate. Baka sakaling may awa pa si Madam at hindi ka tuluyang paalisin. Anyway, dapat nga magpasalamat ka pa sa amin ni Danica eh. Dahil binibigyan ka lang namin ng favor para makita mo na si Kuya Delphine. Since masyado kang worried na di mo na siya nakakausap. At doon, sumabog ng pinipigil ang galit ni Rodeline. Sa isang iglap, tumama ang palad niya sa pisngi ni Johanna ng malakas. Sunod naman yung sinampa si Danica na napatras pa sa gulat. Para yan sa kasinungalingan yung dalawa. Mga wala kayong puso. Wala kayong utang na loob. Nanilisik ang mata ni Johanna. Ngunit sa halip na gumanti, ngumisi lang siya. Sige, sampalin mo pa ako. Total kahit gaanong sampaling ibigay mo sa akin, wala ka na namang magagawa eh. Bukas wala ka na rito. At kami nang matitira. Humigpit ang kamaon ni Rodeline. Pero sa huli, tinakpan niya na lang ang bibig at umiling. Darating ang araw, makikita ni Madam kung sinong nagsisinungaling. Hindi man ako makabawi ngayon. Diyos na ang bahala sa inyo. Ngunit ngumiti lang si Johanna na parang wala siyang pakialam sa anumang sinasabi nito. Aba, magdasal ka na lang ate. Baka tulong ka ng Diyos mo sa deportation. Wala kang kasing sama. Kung alam ko na ganyan pala ka walang hiyang budhi mo, sana di na lang kita tinulungang makapasok dito. Kasalanan mo na yun. Tara na nga Danica, pabayaan na natin siya dito. Oh, nga pala. Palanghap na lang din ang simoy ng hangin sa Pinas pagdating mo ha. Sabay pang natawa ang dalawa bago talikurin si Rodeline na nooy nanginginig pa rin sa matinding galit. Kahit walang sapat na tulog dahil sa lungkot, ay maaga pa rin siyang nagising kinabukasan at kinuha ang kanyang maleta. Habang naglalakad palabas ng pintuan, naririnig pa niyang mahihinang tawanan ng dalawa na parang musika ng pagtataksil na ayaw mawala sa kanyang tenga. Pagdating niya sa may gate, biglang bumukas ang pinto sa itaas. Si Ethan yun. Umiiyak habang hawak ang maliit na laruan niyang dinosaur. Ate Rodi, don't go! Lumingon si Rodeline at ngumiti kahit ramdam niyang panginginig ng kanyang labi. Lumapit siya saglit, yumuko at hinaplos ang buhok ng bata. Ate needs to go home, baby. But you be good, okay? Don't forget that Ate loves you. Yumakap sa kanya si Ethan ng mahigpit. You didn't take the money, right? I know you didn't. Hindi na rin napigil ni Rodeline ng maluha. Napamahal na si Ethan sa kanya, kaya masakit na makita nitong umiiyak sa kanyang harapan. No, baby. Ate didn't. Pagbitaw niya, dumating si Madam Cheng. Driver will take you to the airport. You are no longer needed here. Tumango si Rodeline. Hindi na siya nagsalita kahit gustong-gusto niyang isigaw ang katotohanan. Alam niya kasing sa mga sandaling yon, walang maniniwala. Pero may tiwala siyang darating din ng araw na malalantad ang kasinungalingan ni na Johanna at Danica. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Hong Kong, parang biglang gumuho ang mundo ni Rodeline. Ilang oras lang matapos siyang pabalikin ng amo, dumaan siya sa matinding interrogation sa immigration. At pagkatapos ay pinauwi nang walang kasiguraduhan kung kailan ulit makakabalik. Paglapag niya sa Pilipinas, akala niya ay may sasalubong sa kanya. Pinadala niya kasi ng mensahe si Delphine, pero wala. Bukod sa hindi ito nagre-reply, wala din kahit anong anino niya dito. Pagdating sa bahay nila, mas lalo siyang nanlumo.
Ramdam niya na sa labas ang tinginan at bulungan ng mga kapitbahay nila. Pero hindi niya iyon ininda. Mas nasasaktan siya nang pagpasok niya sa bahay nila ay nandoon si Delphine, nagkakape habang nanunood ng TV. Kita niya ring nasa tabi nito ang kanyang cellphone, kaya imposibleng hindi nito natanggap ang mensahe niya. Nang makita siya ni Delphine, ay hindi man lang ito naggulat o ngumiti. Bakit ka dito? Natigilan si Rodeline at bahagya pang nagulat sa naging tanong ng kanyang asawa. Ha? Hindi ba dapat nasa Hong Kong ka pa? May problema ba? Hindi siya agad nakasagot. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin ng lahat kung paano siya siniraan, kung paano siya pinagbintangan, at kung paano ang buong mundo ay tila sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Pero nang makita niyang malamig na mukha ng asawa, tila nawala ang lahat ng kanyang lakas. Umupo siya sa sofa. Pinauwi ako. Hindi ba't nag-text ako sa'yo? Ni hindi mo man ako sinundo sa airport. Nandito ka lang naman pala sa bahay. Muling binaling ni Delphine ang paningin sa pinapanood niyang TV. Hindi ko nabasa eh. Talaga, Delphine? O hindi mo lang talaga binabasa? Magkaiba yun. Ayan o. Nasa tabi mo lang ang phone mo. Kaya imposibleng di mo nabasa. At yung mga tawag ko sa'yo, hindi mo rin narinig? Ganun ba? Ang dami kong mensahe sa'yo, pero lahat walang sagot. Ano bang nangyayari ha? May asawa pa ba ako? Tigilan mo na nga yung drama mo, Rodeline. Ang pag-uwi mong tinatanong ko. Bakit ka nandito? Pinauwi ka? Bakit? May nagawa ka bang kasalanan sa mga amo mo? Hindi ko kasalanan yung Delphine. Siniraan lang ako. Siniraan? At ganun na lang? Ganun kabilis na wala ng tiwala sa'yo ng amo mo? Hindi ka ba nagtataka kung bakit? Parang sinaksak si Rodeline sa dibdib. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang mapagbintangan ng iba o ang hindi paniwalaan ng taong dapat ay kakampi niya. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako ganun, Delphine. Ngunit imbes na sumagot, ay tumayo lang si Delphine. Kinuha ang jacket sa upuan at diretsyong lumabas ng bahay. Saan ka pupunta? Sigaw niya, pero tila ba'y wala nang naririnig si Delphine. Naiwan si Rodeline sa loob ng bahay, hawak ang sarili habang nanginginig sa lamig at bigat ng lungkot. Para siyang pinagtaksila ng mundo. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng pagtitiis at pagdurusa, lahat ay nauwi lang sa wala. Ilang linggo nang nakalipas mula nang makabalik si Rodeline. Pero parang araw-araw ay mas lalo siyang nalulunod sa katahimikan. Si Delphine na dati laging maingit masigla, ngayon halos hindi na siya kinakausap. Hindi na rin ito tumatabi sa kanya sa kama. Lagi na lang ito sa lumang sofa sa sala natutulog. Palaging may cellphone sa kamay at palaging abala. Nung una, tiniis lamang yun ni Rodeline. Sinabi niya sa kanyang sarili na baka pagulang ang asawa sa trabaho. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin niyang lumalayo na talaga ito. Hindi na tumatabi sa pagkainan, hindi na rin nakikinig sa mga kwento niya. At kapag sinusubukan niyang makipag-usap, saglit lamang itong sasagot na para bang napipilitan. Delphine, kahit isang gabi lang, dito ka naman matulog sa tabi ko. Namimiss na kita. Simula nung dumating ako, di mo pa ako tinatabihan. Mahinahon niyang sabi habang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kumot na dati nilang pinaghahatian. Sanay na ako rito sa sala. Tsaka maaga akong alis bukas. Ayaw naman kitang magising, no? Sige na, matulog ka na dyan. May problema ba tayo, Delphine? Nakita niyang natigilan ng asawa, kaya doon niya ito hinarap. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang. Hindi ko na kaya yung ganito. Wala, Rodeline. Pagod lang talaga ako. Pero hindi siya kumbinsido. Alam at ramdam niya na may tinatago si Delphine. At kung ano man yun, porsigido siyang alamin. Habang sinusubukan niyang buuin muli ang sarili, may isa pang dagok na dumating. Ang mga chismis na kumakalat tungkol sa kanya.
At minsan kahit alam ng mga itong naroon siya, sinasadya pang lakasan ng boses para marinig niya. Si Rodeline daw, kaya pinauwi ng bigla na nagnakaw daw sa amo sa abroad. Ha? Grabe naman pala. Parang di naman mukhang ganun yung dati Dati yun. Yun kasi ang sabi ni Letty. Di ba nga iisa lang ang amo ng anak niyang si Johanna at si Rodeline? Paano daw kasi? Inabuso ang tiwala ng among babae. Naging kampante at nagnakaw. Buti nga't pinaalis lang siya at di kinulong. Mabait pa rin ang amo niya doon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rodeline sa narinig. Hindi siya makapagsalita. Hindi na rin siya bumili ng dapat niyang bilhin. Umuwi na lang siya ng tahimik habang hawak ang dibdib na parang tinutusok ng karayom. Kinagabihan, kinausap niyang muli si Delphine. Umaasang makakakuha na siya ng suporta mula sa kanyang asawa. Naririnig mo rin ba yung mga sinasabi ng mga tao? Na nagnakaw daw ako? Oo. Ano namang sinasabi mo sa kanila? Wala. Hayaan mo na sila. Hindi makapaniwala si Rodeline sa sinabi niyo ng asawa. Umaasa siyang kahit papaano ay magagawa nitong ipagtanggol siya laban sa mga sinasabi ng kanilang kapitbahay. Pero wala. Parang hindi man lang ito apektado sa nangyayari sa kanya. Hayaan sila? Delphine, hindi mo malang ba ako itatanungin kung totoo bang binibintang nila? Hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol? Ano bang gusto mong gawin ko? Magmura ako sa kalsada? Murahin ko sila isa-isa? Wala namang maniniwala kahit anong sabihin natin Kaya para ano pa? Huling salitang binitawan nito hanggang sa muling bumalik ang mga mata nito sa cellphone. At doon na tuluyang nabasag ang puso ni Rodeline. Kinabukasan, mas kumalat pa sa buong barangay ang kwento. Kahit saan siya magpunta, sa palengke, sa sari-sari store, kahit sa simbahan, may mga matang nakatingin at may mga bibig na bulong ng bulong. Ang sakit, parang bawat yapak niya ay may kasamang tingin ng panghuhusga. Kaya naman naisip niyang puntahan na si Letty, ang ina ni Johanna, na siyang nagpapakalat ng kwento chismis tungkol sa kanya. Hindi na siya makakapayag na hamakin siya nito. Pagdating niya sa bahay nito, naabutan niya pa itong nagwawali sa bakuran. Nagulat pa ito nang makita siya. Pero ubos na ubos ang pasensya ni Rodeline, kaya kusa na siyang pumasok. Anong? Rodeline, hindi kita pinapapasok. Sorry, nagkusa na ako. Tulad ng pagkukusa mong ipagkalat ang di totoong chismis tungkol sa akin, kahit di ko naman inutos. Ang kapal ng mukha niyong siraan ako, Aling Letty. Ang dali niyo naman yatang nakalimot kung anong nagawa ko sa inyo. Hindi kayo makakatikim ng marangyang buhay kung hindi ko pinakusapan si Madam Cheng ipasok si Johanna doon. Aba. Ang lakas naman ng loob mong sumigaw dito sa pamamahay ko, Rodeline. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ka ng trabaho, di ba? Wala akong ninakaw, Aling Letty. Wala. Kung ano man ang naririnig niyo mismo sa magaling mong anak, kasinungalingan ng lahat ng yon. Kasi sinungaling siya. Iyon ang sinabi sa amin ni Johanna na wala raw ang pera sa vault ng amo mo. At ikaw lang daw ang may alam ng code. At sinong paniniwalaan namin, ha? Yung anak kong mabait? O ikaw na biglang umuwi ng wala sa oras? Mabait? Halos mapatawa na lang si Rodeline sa inis. Kung mabait ang anak mo, ay di sana hindi siya kasabot sa kasinungalingang yon. Siya mismong nagsimula ng lahat ng kalbaryong to. Akala mo hindi ko alam na siyang nag-imbento ng kwento sa amo namin para magpasipsip? Kung wala ka namang tinatago, bakit hindi ka na nagreklamo doon? Bakit dito ka ba nagsasalita niyan? Wala nang magagawang pagkukuda mo dito. Dahil wala akong laban. Naniwala agad si Madam Cheng sa mga kasinungalingan ng anak mo at ni Danica. Hindi na nga ako binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol ang sarili ko Pinadeport na ako na parang isang kriminal. Aling Letty, kung magnanakaw talaga ako, sa Hong Kong pa lang, nakulong na sana ako. Pero hindi, di ba? Hindi sana ako magtatagal ng 5 taon doon kung yun ang gawain ko. Nangyari lang naman ang lahat ng to nang papasukin kong anak mo Kasama ang kaibigan niya. So, anong sinasabi mo?
Nakasalanan ni Johanna ang nangyari sa'yo? Isa pa, wala akong sinisiraan. Sinasabi ko lang ang totoo. Totoo? O yung kwento ng anak mo na puro kasinungalingan? Ang kapal ng mukha mo, Rodeline. Ikaw na nga itong may atraso. Ikaw pa itong nagmamataas. Kung ayaw mong pag-usapan, edi umalis ka rito. Hindi mo kailangang ipamukha sa amin na kawawa ka. Hindi ako nagmamataas, Aling Letty. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Alam kong hindi ko na mababago ang iniisip ng mga tao dito. Pero bahalang araw, lalabas din ang katotohanan. At pag nangyari yun, ikaw mismong mahihiyang tumingin sa akin. Kasabay ng pagtalikod niya ay ang halo-halong bulungan ng iilang kapitbahay na nakasaksi sa sagutan nilang dalawa. May naawa at may hindi naniniwala, pero wala na siyang pakialam. Basta't ang importante ay nasabi niya ang gusto niyang sabihin. Lumipas pang ilang buwan at parang unti-unting nauupos na kandila si Rodeline. Ang araw-araw na katahimikan sa bahay nila ay tila mabigat na ulap na ayaw umalis. Mas naging malamig pa si Delphine. Laging naka-cellphone, laging may pupuntahan. At kapag tinatanong niya kung saan, sasabihin lang nitong may aasikasuhin siya. Ayaw maghinala ni Rodeline. Ayaw niyang dagdagan pa ang gulo sa tahanang halos hindi niya matawag na tahanan. Pero isang gabi, habang nakaupo si Rodeline sa kusina, nakita niya sa mesa ang resibong nalaglag mula sa bulsa ni Delphine. Hotel name, room number, at a petsa, kahapon lang. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. At imbis na kumprontahin, walang pagdadalong isip niyang sinundan ng dalawa. Tanghali pa lang nang makita niya itong pumarada sa harap ng isang hotel sa kabilang bayan. Nakapolo si Delphine, bagong gupit, na halatang pinaghandaan ng lakad na yun. Ilang minuto lang, may lumabas na babae mula sa isang taxi at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang si Johanna yun. Si Johanna? Mahina niyang sambit sa kanyang sarili na halos hindi na makahinga. Dahan-dahan niyang sinundan ang tingin ng dalawa. Nagngitian pa ang mga ito. Nagkamay saglit at sa sumunod segundo, nakita niya kung paanong niyakap ni Johanna si Delphine ng mahigpit na para bang matagal silang nagkahiwalay. At sa isang iglap, parang gumuho ang lahat. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Ang katawan niya ay parang tinakasan ng lakas habang pinagmamasta ng asawa niyang minsan niyang pinangarap na buuin ang buhay kasama. Ngayon nakayakap sa babaeng minsan niyang tinulungan at itinuring na nakababatang kapatid. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang lapitan at kalad ka rin ang dalawa. Gusto niyang isigaw sa mukha ni Johanna kung gaano siya kababa, kung gaano siya kasuklam-suklam, pero wala siyang nagawa. Nanatili lamang siya roon, nakatayo, nanginginig, habang tinatalo ng sakit at hiya ang kanyang puso. Maya-maya lang ay nakaisip siya ng isang ideya. Kumuha din siya ng isang kwarto para abangan ng waiter na magdadala ng pagkain na order ng mga taksil at plano niyang siyang mag-deliver ng order sa kwarto ng mga ito. Habang hinihintay ni Rodeline ang waiter sa may hallway, halos manginig ang buong katawan niya sa kaba at galit. Pagdating ng waiter, agad niya itong nilapitan. "Kuya, ako na pong magdi-deliver niyan." Naggulat pa ang lalaki. Ma'am, bawal po." "Please, 5 minutes lang. Asawa ko yung nasa loob. Gusto ko lang siyang gulatin. Anniversary namin ngayon eh." Kahit hindi totoo, pinilit niyang ngumiti. Napakunot ang noon ng waiter, pero nang makita niya ang desperasyon ni Rodeline, napabuntong hininga nilang ito. "Sige po ma'am, pero sandali lang ah. Huwag niyo akong idamay kung sakaling magalit yung guest." "Hindi ako manggugulo. Gugulatin ko lang." Nang umalis ang waiter, sinimulin ng itulak ang card. Pagdating niya sa floor kung saan naroon si Delphine at Johanna, ilang beses siyang huminga ng malalim. Tumigil siya saglit sa tapat ng pinto at pinakinggan ang loob. Do'y rinig niya ang mahinang tawa ni Johanna na parang karayom na tumutusok sa kanyang tenga. Kasunod niyon ay ang boses ni Delphine. Napakapit si Rodeline sa hawakan ng card
at halos mabali pa ito sa lakas ng pagkakapisil niya. Sa isip niya, paulit-ulit na pumapasok ang mga alaala ng mga gabi na umiiyak siya sa abroad. Umaasang may naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Pero ngayon, ito palang kapalit ng lahat ng kanyang sakripisyo. Alam mo, Joanna, namiss talaga kita. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling ngumiti ng ganito eh. Huwag mo nga akong bulahin, Delphine. Baka mamaya todo halik ka pa rin sa asawa mo pag uwi mo sa bahay niyo, ah. Ha? Hindi ah. Hindi ko na nga tinatabihan yun sa kama eh. Sa sala na ako natutulog. Baka isipin pa niyang may nararamdam pa ako sa kanya. Wala na, Joanna. Ikaw na lang. Ikaw na ang mahal ko. Baka naman sinasabi mo lang yan para makabawi sa mga pagkukulang mo sa akin noon. Hindi. Totoo yan. Alam mo, ikaw lang talagang nakakaintindi sa akin eh. Si Rodi, iba yun. Palaging nagre-reklamo. Palaging nagdadrama. Pagod na akong marinig ang mga hinaing niya. Pagod na rin ako makita ang luha niya. Hindi ako nalang alagaan mo, Delphine. Wala akong reklamo. Basta kasama kita. Iyan ang gusto ko sa'yo eh. Tahimik. Maalaga. Hindi tulad ni Rodeline na parang laging gusto ng away. Napapikit si Rodeline. Ramdam niyang panginginig ng kaning labi at ang paninikip ng dibdib na para bang may mabigat na tinik na ayaw umalis. Ngunit sa huli ay pinahid niya ang luha. Huminga ng malalim at pilit pinapakalma ang sarili. Gusto niyo ng pagkain? Ibibigay ko. Ang kanina nanginginig niyang kamay, ngayon mahigpit nang nakahawak sa handle ng food court. Sa ibabaw nito, maayos na nakalagay ang fried chicken, liampo, alak at dessert, mga pagkain ini-order ng 2 taksil. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng manabig na hangin ng aircon at ang mas masakit pa, ang eksenang alam niyang tatatak sa isip niya habang buhay. Si Johanna, nakatapis lang ng tuwalya at si Delphine na may hubad habang hawak pa ang baso ng alak sa kamay. Oh, Ate Rodi? Anong ginagawa mo rito? Halos mapasigaw si Johanna habang agad tinakpan ang sarili ng tuwalya. Si Delphine naman hindi makapagsalita. Ano pa? Hindi nadalang kayo ng pagkain? Oh, kumpleto yan ha? Fried chicken, liampo, dessert, pati alak. Para mas lalong sumarap ang kasalanan yung dalawa. Tumigil siya sa gitna ng silid at tinitigan silang pareho. Ang cellphone niyang itinago niya rin sa ilalim ng tray ay nakatago pa rin nagre-record. Rodi, teka lang. Pwede ba natin pag-usapan to? Pag-usapan? Sa dami ng kami na gustong kausapin ka, ni minsan hindi mo ako pinakinggan. Pero ngayong nahuli ko na kayong dalawa, gusto mo nang magpaliwanag? Lumapit siya kay Johanna na halos magdikit ng kanilang mga muka. Dali-dali namang nagbihis si Johanna na nanginginig habang pilit sinusuot ang kanyang damit. Halatang gusto na nitong makaalis agad sa nakakahiyang sitwasyong yun. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, mabilis na hinabrit ni Rodeline ang buhok nito at walang pag-aalinlangang sinabunutan. Aray! Ate Rodi, tama na! Pero parang wala na sa kanyang sarili si Rodeline. Lahat ng sakit, lahat ng paghating tiniis niya sa Hong Kong ay biglang sumabog. At sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Johanna. Iyan ang para sa lahat ng gabing ginugol ko sa pagtatrabaho para sa kinabukasan kong sinira mo. Yan ang para sa lahat ng tiwalang sinira niyo. Napatigas si Delphine na halatang nagulat din sa galit ng asawa. Agad siyang pumagitna sa dalawa at pilit hinaharangan si Rodeline na muling makalapit kay Johanna. Tama na, Rodi. Tama na. Huwag kang humarang dyan. Doble pang aabutin mo mamaya pagkatapos ko dito sa babae mo. Kailan pa ha? Kailan niyo pa ako niloloko? Bago ba siya pumunta sa Hong Kong kayo na? Habang hinihintay kong mag-reply ka sa mga mensahe ko at sagutin mo ang tawag ko. Busy ka ba sa kaka-reply sa babaeng to ha, Delphine? Ngunit ngumisi lang si Delphine. Ngayon, anong pakiramdam ha? Anong pakiramdam ang pinagtataksilan? Ngayon alam mo na. Napahinto si Rodeline. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig.
Ano? Ni minsan hindi kita nagawang pagtaksilan, Delphine. Ni minsan di ko naisip yan. Huwag kang magsinungaling. Alam ko lahat. Hindi mo man lang ba naisip kung bakit bigla akong naging malamig sa'yo? Kung bakit nawalan ako ng gana sa'yo? Kasi alam ko na. Alam kong una mo akong pinagtaksilan. Sinabi ni Johanna sa akin na may relasyon ka raw sa amo mong lalaki sa Hong Kong. Kaya raw malaking sahod mo. Kaya ikaw ang pinagkakatiwalaan. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Delphine. Hindi niya alam kung maiyak ba siya o tatawa sa kalokohang narinig. Ano? Relasyon? Sa amo kong lalaki? Yan bang pinaniniwalaan mo, Delphine? Dahil lang sa babaeng to? Totoo yun. Nakita ko. Tama na, Johanna. Wala kang nakita dahil wala namang nangyari. Ikaw mismong nakikinabang sa tiwalang binigay sa akin ng amo ko, di ba? Kung di ako pinagkakatiwalaan, hindi ka rin sana nakapasok sa Hong Kong. Alam mo, papasa ka na bilang writer eh. Ang galing mong mag-imbento ng kwento. Una, ang kasinungalingan mo kay Madam Cheng. At pangalawa ito, hindi mo naman sinabi sa akin na gusto mo pala ang asawa ko. Kinaibigan mo pa talaga ako. At ikaw naman, Delphine. Ang masakit, hindi yung pagtataksil mo eh. Ang masakit, mas pinaniwalaan mo pang kasinungalingan ng babaeng to kaysa sa akin na asawa mo. Hindi mo man ako kinumpronta para maging maayos at malinaw ang lahat. Habang araw-araw ko nagsasakripisyo sa ibang bansa, ikaw naman pala nakikinig sa mga chismis. Ni hindi mo man lang ako tinanong. Ni hindi mo man lang ako pinakinggan. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Marahil oo, kasalanan ko dahil hindi kita sinabihan at naniwala agad ko kay Joanna. Pero wala ni. Nangyari ng lahat ng to. Nagkasala na ako sa'yo. At mahal ko na si Joanna. Hindi ko kailanman nilapastangan ang pangalan ko. Lalo ng pagkababae ko, Delphine. Lahat ng meron ako, pinaghirapan ko yon. Pero sa huli, ako pa rin palang lumalabas sa marumi. Samantalang kayo naman talaga ang tunay na marurumi. Sakto namang dumating ang security guard para awatin sila. Kaya dali-dali na rin umalis si Rodeline sa silid na yon habang patuloy na nagbabagsakan ng kanyang mga luha. Simula din noon ay hindi na umuwi si Delphine sa bahay nila. Hindi na nagulit si Rodeline, inaasahan niya na yun. Wala na rin naman silang dapat pag-usapan. Dahil kahit ano pang paluwanan ni Delphine, hindi pa rin yun magiging sapat para patawarin niya ang mga ito. Nag-file ng reklamo si Rodeline laban sa dalawa. Agad namang kumilos ang mga pulis at pinuntahan ang tinutuloy ni Delphine at Johanna. Pero bago pa sila maabutan, nakatakas na si Johanna. At sa hindi inaasahang paraan, nakabalik pa ito sa Hong Kong agad. Sa galit ni Rodeline ay agad niyang hinarap si Delphine sa kulungan. Talagang gusto mong pagtakpan ng kabit mo? Ganun mo ba siya kamahal at pinoprotektahan mo siya? Ako na lang ipakulong mo, Rodeline. Huwag na siya. At bakit? Ikaw lang bang may itraso sa akin? Bukod sa pakikiapid niya sa relasyon nating dalawa, gumagawa pa siya ng kwento laban sa akin. Siniraan niya ako, kaya nararapat lamang siyang ipakulong. Kahit magsisigaw ka pa, wala ka nang magagawa. Wala na si Johanna dito. At akala mo ganun lang yun? Hindi ko hahayaang takasan niyang batas at ang galit ko. Kaya maghintay ka lang dyan, dahil sooner or later, makakasama mo na siya. Pagtalikod ni Rodeline ay narinig niya pa ang paulit-ulit ng pagtawag ni Delphine sa kanyang pangalan at ang mapakiusap nito. Pero hindi niya na ito pinakinggan. Wala na siyang nararamdamang awa sa mga taong ginawa siyang katawa-tawa. Isang hapon, habang tahimik siyang nag-aayos ng mga dokumento sa sala ng bahay, biglang may narinig siyang malakas na katok sa pinto. Sunod-sunod yun na halos mabasag na ang kahoy. Pagbukas niya, bumungad si Aling Letty, ang ina ni Johanna. Nakasimangot ito, pulang-pula ang pisngi sa galit at bitbit pang bag na parang handa ng makipag-away. Ikaw? Walang hiya ka? Sinira mong anak ko. Nilagay mo siya sa kahihiyan.
Ikaw ang dapat kasuhan, hindi silang dalawa ni Delphine. Doon na natawa si Rodeline. Ako ang sinira, Aling Letty. Ako ang niloko. At nahuli ko mismo silang dalawa. May video pa nga, di ba? Wala akong matandaan na may ginawa akong masama. Ipinaglaban ko lang yung totoo. Totoo? Eh anong totoo? Na ginamit mong anak ko para magmukhang malinis ka? Alam ng anak ko kung gaano ka kababa. Kaya siya nilapitan ni Delphine. Kasi sawang-sawa na siya sa'yo. Doon na kumulo ang dugo ni Rodeline. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Talaga? Alam mo rin ba kung gaano kababa ang anak mo? O baka naman hindi mo pa nakikita ang video? Kasi kung hindi pa, ipapakita ko sa'yo ng libre. Alam mo bang nakahubad silang dalawa nung pumasok ako? Sa harap ng kamera, sa harap ng ebidensya. Tapos ako pang masama? Matanda ka na, Aling Letty. Kaya tiyak kung alam mong maling ginagawa ng anak mo. Anong klaseng nanay ka ba, ha? Na imbis pagsabihan mo, kinukonsinti mo pa? Anong sabi mo? Sinubukan siyang itulak ni Aling Letty. Pero bago ito makagalaw, mabilis siyang naunahan ni Rodeline at isang malakas na sampal ang dumagundong sa loob ng bahay. Napaatras si Aling Letty, pero hindi pa doon natapos si Rodeline dahil sinundan niya pa ito ng isa pang sampal at isa pa. Hanggang sa sunod-sunod ng sampal na binubuhos niya sa mukha ng matanda habang umiiyak sa sobrang galit. Ito ang para sa bawat gabing niloko nila ako. Para sa bawat araw na tiniis ko magpanggap na okay ako habang nilalandi ng anak mong asawa ko. Kung mahiya pa kayong mag-ina, lumubog na lang kayo sa lupa. Sinampal niya pa itong muli. Ito ang para sa bawat araw na tiniis kong pangungutya ng mga tao dahil sa mga pinakakalat mong chismis na batid mong walang katotohanan. Para sa bawat gabi na niloloko ako ng asawa ko habang tinutulungan kong umasenso ang anak mo. At kung akala ni Johanna ligtas na siya dahil nakabalik na siya ng Hong Kong, nagkakamali siya. Gagawin ko ang lahat, kahit ubusin ko pa ang pera at oras ko. Para makabalik siya dito sa Pilipinas at managot sa ginawa niya sa akin, gagawin ko. Kaya sabihin mo sa anak mo na wala siyang takas. Darating ang araw, sa harap ng korte at sa harap ng batas, luluhod siya sa katotohanan. Hindi na nakapagsalita ng tuluyan si Aling Letty. Tahimik lamang itong umalis habang hawak ang namumulang pisngi. Naiwan naman si Rodeline sa sala. Nanginginig sa galit, pero may apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi na siya biktima lang. Isa na siyang babaeng handang ipaglaban ng sarili kahit sino pang kalabanin niya. Agad din siyang kumilos matapos ang tagpong yun. Hindi siya nag-aksay ng oras. Dumiretso siya sa Bureau of Immigration upang mag-hire ng deportation request laban kay Johanna. Bit-bit niyang mga dokumento, ebidensya ng relasyon nito kay Delphine, pati ang mga records ng paninira nito sa kanya. Determinado siya at hindi na siya papayag na muling apak-apakan ng babaeng minsan niyang tinulungan. Sa loob ng opisina, habang pinipirma ng opisyal ang huling papel, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Rodeline. Ma'am, once approved, we'll coordinate with the Hong Kong authorities. Kapag na-confirm ang location ni subject, agad naming ipapadeport. Maraming salamat po. Matagal ko na pong hinihintay ito. Makalipas ang 2 araw, dumating ang balitang natunto na nga si Johanna. Agad siyang dinakip ng mga pulis doon matapos kumpirmahin ng Philippine authorities ang warrant. Sa parehong araw, isinakay ito sa eroplano pabalik ng Pilipinas. At doon na nagsimula ang pinakamasarap na hustisya para kay Rodeline. Sa Ninoy Aquino International Airport, naghihintay siya sa arrival area. Nasa tabi rin niya ang 2 pulis na humawak sa kanyang kaso. Ilang minuto pa lang lumipas ang makita niyang maalagad ng batas na lumapit kasama nila si Johanna na nakaposas, nakakap at nakayuko. Paglapit ng grupo, binasahan agad ito ng karapatan. Miss Johanna Lopez, you are under arrest for the crimes of adultery and defamation. You have the right to remain silent.
Anything you say can and will be used against you in court. Hindi pa man natatapos ang pagbabasa, lumapit na si Rodeline. At bago pa makailag si Johanna, dumapong isang malakas na sampal sa pisngi nito. Napatigil ang lahat. Ang mga taong nasa paligid ay napatingin at ang ilan ay napatakip ng bibig sa gulat. Yan ang para sa lahat ng kasinungalingon mo, Johanna. Sa pagnanakaw ng tiwala ko, sa pagsira ng buhay ko, at sa pagkuha ng asawa kong tanga. Doon na rin umiyak si Johanna. Ate pakausap. Hindi ka mahimik ka. Minsan kitang tinulungan, tinuring na kapatid. Pero anong binalit mo, ha? Dumit kahihiyan. Hindi ka tao, Johanna. Ahas ka! Pinigilan na siya ng mga pulis. Pero kahit hinila siya palayo, hindi nawala sa mukha ni Rodeline ng tapang. Tandaan mo to, Johanna. Kahit ilang beses kang tumakas, babalik at babalik ang karma sa'yo. At ngayon, ako ang mukha ng karma mo. Tahimik lang si Johanna habang dinadala siya sa police van. Lubos naman ang pasasalamat ni Rodeline dahil sa wakas, nagawa niyang panagutin ang traidor na katrabaho at housewrecker na si Johanna. Sa loob ng mahabang panahon, tila wala na siyang pag-asang makabawi sa lahat ng pangungutya. Pero ngayon, hawak niya ng hustisya. Nang sumunod siya sa presinto para kausapin ng mga pulis, doon niya nakita si Delphine. Ilang araw pa lamang ito doon sa loob ng piitan. Pero ang laki nilang pinagbago sa katawan nito. Thank you so much, officer. Babalik na lang po ako dito para sa mga karagdagang kakailanganin. Aalis na po ako. Ngunit bago siya umalis, ay narinig niyang sumigaw si Delphine. Kaya lumapit siya dito. Rodi, pakiusap. Kausapin mo naman ako. Ano pa bang gusto mong sabihin, Delphine? May kulang pa ba sa mga salitang nilamon mo nang niloko mo ako? Rodi, nagkamali ako. Nadala lang ako sa mga sinasabi ni Johanna. Naniwala ako kasi akala ko may totoo sa mga paratang niya. Napailing si Rodeline at tumawa ng mapait. At ngayon, gusto mong paniwalaan kitang nagsisisi? Kung hindi ko pa nahuli kayong dalawa sa kama, baka ngayon naniniwala pa rin ako mabuti kang asawa. Oops, hindi rin pala ako kumbisido doon. Kasi nung mga panahong hirap na hirap ako, iniwan mo rin ako sa ere. Rudy, wag naman. Asawa mo pa rin ako. Asawa? Noon, oo. Pero nang pinili mong ipagpalit ako sa kabit mo, tinapos mo na yun. Huwag mo kong tawaging asawa mo. Dahil asawa lang ako sa papel, hindi sa puso mo. Alam mo bang ilang gabi akong umiyak sa Hong Kong? Iniisip kong anong nang maling nagawa ko. Pero ngayon, habang nakikita kitang nakakulong kasamang babae mo, alam kong hindi akong mali eh. Kayo. Nagkamali lang ako. Hindi ko gustong saktan ka. Pero ginawa mo. At hindi mo na mababawi yun. Kung akala mo ligtas ka na lalaki ka, nagkakamali ka. Lahat ng traidor may araw. Paglabas niya ng presinto, huminga siya ng malalim. Parang biglang gumaan ang mundo niya dahil sa wakas, tapos na ang kanyang bangungot. Makalipas ang isang linggo, habang nag-aayos si Rodeline ng mga papeles sa barangay, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang banyagang numero. Sa una nagdadalawang isip pa siyang sagutin dahil baka isa na namang scam o kung ano. Pero nang marinig niya ang pamilya na boses sa kabilang linya, napahinto siya. Rodeline, this is Madam Cheng. Sabi ng babae sa kabilang linya. Napatigil si Rodeline at parang may kung anong bigat ang bumagsak sa kanyang dibdib. Madam Cheng? Yes, it's me. I've been trying to reach you. I owe you an apology. A big one. Napaupo si Rodeline sa bangko sa labas ng bahay. Ang mga kamay niya nanginginig. Naalala niya ang lahat, ang biglaang pag-deport sa kanya noon. Ang mga paratang ni Johanna na tinanggap ng amo niya ng walang investigasyon. At ang araw na halos mawala ang lahat sa kanya dahil lang sa kasinungalingan. I'm so sorry, Rodeline. I was misled. Johanna told me terrible lies about you, and I believe her.
Now I knew the truth. I checked the records and I even spoke to the agency. You were innocent all along. Hindi agad nakasagot si Rodeline. Ilang saglit pa bago siya nakahinga ng malalim. Hindi ko na po inaasahan na maririnig ko pa yun mula sa inyo, madam. Akala ko po kinalimutan niyo na ako. No, you were one of my best workers. I was just blinded by anger and deception. Please come back to Hong Kong. I'll handle all your papers and I will double your salary. I want to make it right. Napaluha si Rodeline, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa paghingi nito ng tawad. Sa loob ng ilang buwan, puro sakit, kahihiyan at pagdurusang dinaanan niya. Nawalan siya ng asawa, ng tahanan at ng dignidad. Pero sa sandaling yon, tila may bahagyang liwanag na muling sumilip. Maraming salamat po, Madam Cheng. Hindi ko po alam kung karapat-dapat pa akong bumalik. Pero salamat po sa tiwala. I'll send your ticket and contract today. And Rodeline, don't let people like Johanna destroy your faith in yourself. You are stronger than what they did to you. Pagkababa ng tawag, hindi na napigilan ni Rodeline ang pagluha. Bumagsak siya sa upuan, hawak-hawak ng telepono, habang paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang, "You are stronger than what they did to you." Sa unang pagkakataon pagkatapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi man agad mabubura ang sakit na iniwan ni Delphine at Johanna, alam niyang unti-unti siyang makakabangon. Pagbalik ni Rodeline sa Hong Kong, tila nabura ang lahat ng hirap at pangungutya na dinanas niya noon. Paglapag pa lang ng eroplano, sinalubong siya ni Madam Cheng at ng asawa nito na tila matagal ang inaantay ang kanyang pagbabalik. Niyakap siya ni Madam Cheng ng mahigpit. Oh, Rodeline, I'm so sorry for everything. You didn't deserve any of what happened. Ngumiti lang si Rodeline kahit nanginginig ang kanyang labi. Okay lang po, madam. Ang mahalaga, alam na po ninyo ngayon ang totoo. Samantala, nalaman din ng Madam Cheng ang buong detalye ng paninira ni Johanna. Pati na ang pagkakasangkot ni Danica. Sa tulong ng mga dokumento at testimonya ng ibang workers, napatunayan na si Danica palang nag-udyo kay Johanna na siraan si Rodeline noon, kapalit ng mga gamit at perang pinangako ng babae. Agad tinanggal si Danica sa trabaho at idineport pabalik sa Pilipinas. Hindi man nakulong si Danica, naranasan naman niya ang matinding kahihiyan sa komunidad ng mga OFW. Mula din noon, hindi na siya basta katulong lang sa bahay dahil tinuring na siyang bahagi ng pamilya. Pinapaupo siya sa hapag tuwing oras ng kainan. Pinakikialaman ng amo ang mga gastusin niya at binibigyan siya ng pahinga tuwing linggo para makapaglibang. Minsan pa nga'y sinasama siya ng mag-asawa sa family gathering at okasyon. At habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo pang napapalipit si Rodeline sa mga bata at sa buong pamilya. You are a family now. Sabi ni Mr. Cheng isang gabi habang sila nag-dinner. Hindi niya napigil ang maiyak sa sobrang saya. Di rin nagtagal at naging usap-usapan sa Hong Kong ang ginawang kabutihan ng mag-amo kay Rodeline. Maraming humanga sa tibet kababaang loob niya sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. At dahil sa kabutihang ipinakita niya, tinulungan siya ng mga amo na maging permanent resident sa Hong Kong. Naging legal ng pananatili niya roon, isang bagay na dati pangarap niya lang. At sa mga sumunod na taon, naging inspirasyon siya ng maraming magagawa sa abroad. Isang babaeng minsang pinagtaksilan, siniraan at pinahiya, ngunit bumangon ng mas matatag, mas matino at mas marangal. Tuwing gabi, habang nakatanaw siya sa mga ilaw ng lungsod, madalas siyang sabihin sa sariling, "Hindi man ako pinili ng taong minahal ko. Pinili naman ako ng tadhana para ipakita kung gaano ako kalakas." At sa gitna ng malamig na hangin ng Hong Kong, ngumiti si Rodeline dahil sa wakas, nahanap na rin niya ang kapayapaan na matagal niya nang ipinaglaban. Dahil sa kabutihan at katatagan niyang pinakita, maraming kapwa Pilipinas sa Hong Kong ang lumapit sa kanya.
Yung mga dating natatakot magsumbong sa mga amo, yung mga inaapi, sinasaktan at niloloko. Si Rodeline na ngayon ang takbuhan nila. Marunong kasi siyang makinig. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng payo lang, kundi ng pag-asa. Isang araw, habang nasa opisina siya ng Agency for Domestic Migrant Workers, tinawag siya ng direktor. Rodeline, we've been observing your work and your compassion towards our kababayans. Starting next month, you'll officially serve as Deputy for Welfare and Protection Affairs. Congratulations! Parang nanlamig ang kanyang kamay sa sobrang saya. Hindi niya inaasahan na ang dating babaeng tinawag na magnanakaw ngayong magiging tagapagtanggol na ng iba. Lumipas ang mga buwan at mas naging abala si Rodeline sa pagtulong. Madalas siyang pumunta sa mga shelter, nagmi-meeting sa mga konsulado at sumasama sa mga kaso ng inaaping OFWs. Dito niya rin unang nakilala si Kenji Lau, isang Hong Kong social worker na laging nakakasama niya sa outreach programs. Hindi din naman siya nahirapang makisama at makipag-usap dito dahil marunong siyang magtagalog, dahil matagal na siyang tumutulong sa mga Pinoy communities. Isang gabi, matapos silang maghati ng tulong sa isang kasong kinasasangkutan ng abusadong amo, naglakad silang dalawa pa uwi. You're really strong, Rodeline. I've met many women, but you're different. Siguro dahil dumaan ako sa impyerno, Kenji. Kaya alam ko na ngayon kung paano bumalik sa langit. Then maybe I should stay near you. Baka mahila din ako pataas. Natawa si Rodeline, pero ramdam niyang may kakaibang init sa mga salitang yun. Hindi niya man gustong umasa, hindi rin niya maitatangging iba ang tibok ng puso niya tuwing magkasama sila. Lumipas pang mga linggo, madalas na magkasama sina Rodeline at Kenji. Minsan sa trabaho, minsan sa simpleng kapihan lang pagkatapos ng mahaba nilang araw. Ngunit sa kabila ng unti-unting paglapit ng loob nila sa isa't isa, pinili ni Rodeline huwag magmadali. Salamat, Panginoon, sa lahat ng sakit, sa lahat ng luha. Kasi kung hindi dahil doon, hindi ako magiging ako ngayon. At doon, tuluyang nakaramdam si Rodeline ng tunay na kapayapaan. At kung sakali mang si Kenji na nga ang lalaking para sa kanya, wala siyang planong madali ng istorya nila. Dahil naniniwala siya nga ang tamang tao, may tamang panahon para simulan ang kanilang sariling kwento. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!